Sa iba't ibang paraan tungo sa mas masusing paggamit ng enerhiya, ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagkakakitaan, at higit sa lahat, ang pagpapanatili ng matatag na ekonomiya sa riyon. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba pang tagumpay na naisakatuparan habang nasa biyahe, tulad ng pagkalap ng donasyon para sa biktima ng nakaraang malawakang pagbaha. Nakapanayam din po natin si Punong Ministro Julia Gillard ng Australia. Taos-puso tayo nagpapasalamat sa paghahandog nila ng $1 bilyong sa iba't ibang organisasyon kasama na ang Philippine Red Cross bilang tulong para sa kamakailang pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Mga kapuso, dikit man ang naging laban kung susuriin ang statistics ay lumalabas na lamang si Manny Pacquiao kontra kay Juan Manuel Marquez. Higit daw na mas asintado si Pacman sa mga pinakawalang power punch. Narito ang report ni Chino Trinidad. Batay sa final punch stats ng CompuBox, mas maraming suntok na pinakawalan si Pacman, 578 kontra sa 436 ni Dinamita. At pagdating sa power punches, ihamak na mas maraming kumonekta sa mga pinakawalan ng pound for pound king, 117 kontra 100 power punches ng Mexicanong mandirigma. Paniwala ng ilang eksperto, dahil sa mga nakalipas na performance ni Pacman sa ring, tila inaasahan ng walang dudang malalampaso niya ang sinumang makakaharap. Kaya ngayon dikit ang resulta ng laban, may mga di maiwasang madismaya. Naging controversial lang naman to kasi ang mga tao nag-expect na Pacquiao will either convincingly win by knockout or by decision. Para sa ilan, isa pang sagupaan na magre-resulta sa malinaw na knockout ang kailangan. Para sa dalawang mandirigmang itinuturing ng marami na isang perpektong kalaban para sa isa't isa. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Sa ibang balita, dalawang nag-recruit umano sa mga pumatay kay Ramjan Revilla nasa protective custody na ng polis. Sumuko sina Glyza Vista at Norwin de la Cruz matapos umanong makatanggap ng panta sa buhay. Pero iginit po nila na wala silang kinalaman sa krimen. Darito ang report ni Salima Refran. Hawak na ng Parañaque Police sina Glyza Vista at Norwin de la Cruz, ang mga tinurong recruiter sa mga pumatay kay Ramjan Revilla at nagsilbi umanong monitoring team ng operasyon ayon sa mga testigong sina Noel Puzon at Lloyd Comeda. Gayunman, paghihinaw ng mga otoridad, hindi pa kulungan dalawa at sa halip na sa protective custody lamang dahil wala pang arrest warrant laban sa kanila. Lumutang daw sina Vista at de la Cruz dahil umano sa banta sa kanilang buhay. Kung matatandaan, ayon kay Puzon, sina Vista at de la Cruz daw ang kinontak ni alias Brian na siya naman unang kinontak umano ni RJ na itinurong mastermind ni Puzon sa pagpatay. Itinuro rin silang kasama sa planong pagpatay batay sa mga salaysay ni Michael Nartea at Roy Francis Tolisora. Pero sa kanilang paunang pahayag sa pulisya, itinanggi raw ni Vista at de la Cruz na may kinalaman sila sa krimen. Minsan lang daw nilang nakainuman sina Tolisora at Puzon. Hindi rin daw nila kilala ang magkapatid na RJ at Mara Bautista. Pero mga pahayag na ito, hindi pa sinusumpaan ng dalawa. Yung sinasabi niya, nirerespeto natin yan. Pero dapat ipoprove niya yan sa court. Sa umpisa, sinasabi na namin na yung mga ebidensya namin ay matibay at ito ay strong. Paglilinaw naman ng pulisya, bagamat sumuko na, suspect pa rin daw at hindi testigo ang turing sa kanila. Nasa piskalya na raw kung gagawin silang witness. May possibility rin na pwede silang maging state witness kasi tinitingnan lang naman dito sa husgado yung pinaka list offense na nakagawa ng krimen. Sa ngayon, tanging si alias Brian na lang daw ang missing link sa kaso, kaya naman pinakiusapan na siyang lumutang na. Kung wala rin siyang dapat katakutan, dapat ganito rin gayahin niya na siya ay magboboluntaryo, isabit na yung sarili niya for investigation para masagot din niya yung mga aligasyon laban sa kanya. Pero kahit hindi pa nahahanap si alias Brian, handa nang ibigay ng mga otoridad ang ₱250,000 pabuya ng pamilya Revilla sa mga taong instrumental daw sa pagkakahuli ng mga nasa likod ng krimen. They've identified who the people are, kung paano, we'll just give the money. We would like to be very thorough also. We would like that we resolve it as soon as we have all the material. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Sa ibang balita, inaasahang maglalabas na ng resolusyon ang DOJ COMELEC panel sa loob ng 3 linggo.
kaugnay ng reklamong electoral sabotage laban sa mag-asawang Mike at Gloria Arroyo. Sa pagdinig kahapon, nagkasagutan ang abogado ng mga Arroyo at ilang miyembro ng panel. Narito ang report ni Lia Manyala. All we are asking for, Your Honors, is common decency and the fundamental rules of fair play. So why are we being railroaded? Daing ng kampo ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at Attorney Mike Arroyo, minamadali raw ng DOJ Comelec panel na makasuhan sila kaugnay ng umano'y dayaan noong 2007 elections. Hindi kasi pinagbigyan ng panel ang hiling ng abogado ng dating Ginoo na ipagpaliban ang preliminary investigation sa reklamong electoral sabotage laban sa mga Arroyo, habang hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang pagkwestiyon nila sa legalidad ng binuong panel. If you are under